pivot table part 2. So, ang ating pong part 1 ay nasa Excel basic number 4. So, kung first time niyo pa lang pong gagawa ng pivot table, we highly recommend to watch the basic number 4 muna or yung ating pivot table part. Click niyo lang po ang red subscribe button and hit the bell to get notified. Alright, so ano ba yung mga diniscuss natin sa pivot table part 1? We discussed the characteristics of a good data source. We also saw ano ba yung mga dapat i-consider in planning the pivot based on what you need, how to convert our data source to a table, formatting our pivot table, grouping your fields, and duplicating your pivot table. So sa atin pong part 2, ito po yung ating mga topics. Different value expressions, unique values and spell check, layouting multi-row pivot, subtotals and grand totals, pivot cache, dami, di ba? Finding and removing duplicates, basic conditional formatting and format painter. So yung mga functions po na yan magagamit natin sa mga regular data tables lang po, regular sets of data. Grouping data by range, headings and autofit, at saka pasting as hyperlink. Gawa nun. So, control shift right arrow and then arrow down. Insert pivot table and I'm gonna choose the existing sheet na lang here. Okay. So, anong kailangan ko? Items, cashier, and items. Next, gawa pa ako ng isa pang pivot table para naman sa sales. So, imbis na count of items, sum of the amount. Then, set ko siya sa currency. 2 decimal places. Ayan. So, we have 2 pivot tables in just about 1 minute. Okay? So, ito yung dalawang bagay na may hidden dito. Yan. So, ito yung dalawang bagay na na-discuss natin na value expression. It can either be expressed. Bakit may 1 dito? Feeling ko, meron, ayun. See, nakita niyo ba? Meron ditong nawawalang row kasi meron ditong item na blanco. So, gawin na lang natin siyang cold beverage. Refresh. Yan. Okay, see? Okay, so meron tayong count, meron tayong sum. Pero alam niyo ba na pwede natin siya i-express pa sa ibang pamamaraan? Tanggalin mo natin to. So, itong pivot table na to nagre-represent ng number of items na nabenta. So, kada i-refresh ko, napapansin nyo ba na gumagalaw siya? So, pwede natin yang pigilan gumalaw kada magre-refresh. Right-click nyo lang siya, pivot table option, and check nyo si auto-fit, column widths on update. So, kahit anong gawin dyan, hindi na yan gagalaw. Okay, eto ring row label sa column label. Ayaw ko siya dyan. So, pivot table analyze field headers. Okay, so, yan. Diba? Mas simple. So, again, hindi ko lang to design, analyze and then field headers. Then, right-click, pivot table option, and check auto-fit. Okay. So, etong simpleng pivot table na to, nagre-represent ng total items na nabenta. Depende sa type ng items at kung sinong cashier. Now, halimbawa, gusto mong makita yung value in terms of percentage. Halimbawa, dito sa kay Antonio, ang total niya sa column ay 61. Ang sales niya, 21 sandwich, 2 salad, and so on and so forth. Pero ang gusto mong makita, ilang percent ba ng benta niya ang sandwich, ang cold beverage, etc. So, gawa tayo ng isa pang pivot table. Just for comparison dito, kaya dinuplicate ko siya. Dito, pwede mo siyang i-right click, show values as. So, pag sinabi mong percent of column, yung column niya is i-express niya with a total of 100%.
So, ibig sabihin, tinatake into consideration niya lahat lang ng items na may kinalaman kay Antonio. The total is 100. So, sabi, sa 61 na sales ni Antonio, 21 doon ang sandwich. And it represents 34.43% ng kanyang total sales. To validate that, check lang natin, equals 21 divided by 61. So, 21 sandwiches divided by the grand total of 61. So, right-click, gawin nating percent, 2 decimal place. So, tama ba? 34.43? Tama. So, hindi ka na magko-compute ng paisa-isa sa kanila. Di ba na kailangan magdagdag ng column para sa computation? Ngayon, ano naman yung percent of row total? Pag row total naman, kanina ang tinake into consideration niya lang is yung sales ni Antonio regardless of the item type. Ito naman, pag sinabi mo namang percentage of row, percentage ng cold beverage yung nasa una regardless of kung sino yung cashier. So, palitan natin, right-click, show value as percent of row total. So makikita nyo yung row total naman na naging 100. So, sa cold beverage, ang total is 31 dito sa taas. Out of that 31, 20 ang nabenta ni Antonio. So, yung 20 na nabenta ni Antonio, ilang percentage po yan ng grand total na 31? Sabi dito is 64.52%. Let's validate that. Equals 20 divided by the total of 31. Okay, so gusto ko gayahin yung format nito, copy, and then Alt, EST for format. Or, pwede din naman, highlight ko lang to. So, highlight ko lang siya. Dito sa home, may format painter, then, click ko lang ito. So, si format painter, kung ano yung format nung kinopya mo, yun din ang gagawin niya dun sa, i-click mo after mo siyang ma-format paint. Okay. So, pwede rin naman po, for example naman, instead na by cashier, gusto mo by dates. So, meron tayong month of June and July. So, halimbawa, so, balik natin to sa no calculation. So, yan. So, nung June, ang nabenta niya is 26 na cold beverage, yung July 5. Gusto mo makita yung difference niya month over month, kung halimbawa may ibang months pa dito. So, right-click mo lang yan, show values as difference from. Or, pwede rin po siya dito kuhanin. Maglagay ka pa ng isang item dito. So, magdadagdag lang ng isang item kung gusto mo makita yung actual count per month at saka yung difference. So, iset mo yung value field settings sa show value as drop down difference from. So, ang i-compare natin is month over month previous. So, ibig sabihin, pag sinabi mong difference from months previous, i-compare niya dito si July from June. Ilan ang difference ng sales mo ng July sa June? So, tingnan natin. So, negative 21. Ibig sabihin, yung sales mo ng June is 21 items less than nabenta mo ng June. Kapag naman yung isa, pinili natin, difference from months next, ang i-compare naman niya is yung earlier month versus yung mas late. So, ang gagawin niya naman, titingnan niya kung ano yung difference ni June kay July. Kanina, tiningnan niya yung difference ni July kay June. So, dito, sa computation na to, sinabi niya na yung June sales niya is 21 items more than the July sales. So, yun lang po yung difference. Okay? So, ayun yung ating different value expression. Ngayon, yun namang pagiging unique ng items natin. Halimbawa, meron ka ditong typographical error. Ito, si Antonio mo naging Antonino. So, maliin lang natin yung spelling. Yan, halimbawa. So, pag yung FIBO table mo ay ginawa mo or nirefresh mo, magkakaroon pa yan ng isang extra cashier. Kasi si Antonio at si Antonino is being treated as
two different entities. So, kung alam mo sa sarili mo na typographical error lang yan, pwede mo ngayong i-correct ang iyong database. So, ang gagawin mo lang, i-highlight mo yung buong cashier, Control H like Henry. So, ito, hanapin ko si Antonino. So, lahat ng Antonino na makikita niya, papalitan niya ng Antonio. So, tinype ko lang po yan. Yan. Then, replace all. Sasabihin niya ngayon kung ilan yung pinalitan niya. Okay? So, again, that's Control H like Henry. So, pag ni-refresh mo po ito, mawawala na si Antonino kasi na-correct na po natin dun sa source data. So, ganun lang po kadali na mag-validate ng typographical error. Okay. Ngayon, sa pivot cache naman, kung halimbawa ang iyong report ay isa-send mo sa email at i-attach mo ang iyong worksheet, pero gusto mo makasiguro na hindi nila mababago or, minsan madaming nagda-download ng ating report at raw file or yung mismong Excel sheet natin. Tapos hindi nila napansin na drag na pala nila or may na-delete sila. Tapos na-refresh yung table sa kanilang end, makikita nila na bakit ganun. Iba yung nakikita ko sa table na na-receive ko dun sa report na sinend mo. So, hindi nila alam minsan yun. Minsan, ako din minsan, tayo, kahit matagal na tayo gumagamit ng Excel, hindi natin napapansin, meron tayong namomodify sa formula or nadidelete natin na hindi sinasadya. So, ang gagawin mo lang, so lagyan natin ito ng filters. So, gawin mo lang, make sure na naka-refresh yung data mo. Yan, refresh mo siya. Tapos, tanggalin mo yung data source mo. Yan. So, gagana pa ba si refresh? Hindi na po, kasi wala na po yung source data. Ang kagandahan nito, siguradong hindi nila madadagdag bawas yung iyong data source. Pero, kung gagamitin nila yung filter, yan. Gagana pa rin siya. July. Gusto ko lang 5 araw. Gusto ko June 16 hanggang 20. Yan. So, gagana pa rin yung pivot table mo. Iba pa rin yung value niya. Depende sa filter na gagamitin niya. Pero, hindi nila mapapalitan yung magiging resulta. Kasi wala ka ng raw data. Okay? Pero hindi mo siya ma-refresh. Okay? Balik natin siya dito. Yan. So, iyon po yung tinatawag nating pivot cache or self-contained pivot table. So, nung atin pong last natin na pivot table part 1, nagkaroon tayo ng groupings, no? Ganito yung eksakto naging grouping natin. So, cold beverage, hot beverage, saka milkshake. Then, group. Tapos, group din natin yung mga food. Ito yung food. Yan. So, paano naman kung ang i-group natin together ay range ng number? So, marami tayong matatouch na topic dito. So, for example, ito yung date kung kailan bumoto, sino yung bumoto, kung yes or no. Tapos yung age niya, maglalagay tayo ng random values dyan mamaya. Turuan ko kayo, no? So, halimbawa, gusto mong malaman, meron ba dumoble ng boto? Sorry talaga ang ingay ng dog ko. So, may dumoble ba ng boto? Para malaman mo yan, dito sa home, merong conditional formatting, highlight cell rule, duplicate value. So, mamili ka na lang kung anong format yung gusto mo. May option din siya na pipiliin niya yung unique, tapos iiwan niya yung duplicate. So, we are actually looking for the duplicate, kaya yun ang pipiliin ko. Plus, the default format, light red fill with dark red text. Okay. So, iha-highlight niya ngayon lahat ng may duplicate. Ano gusto mo namang i-filter na ang makikita mo lang lahat ng may duplicate, punta ka dun sa header, data, filter. Pwede mo siyang i-filter by color, either by color ng fill or by color of font. So, I'll choose fill. So, yan. Maseselect mo lang lahat ng may
duplicates. So, insert natin at DFS. So, gusto kong tanggalin lahat ng duplicate. Highlight ko lang tong column na to. Then, dito sa data rin, merong remove duplicates. Pag sinabi mo expand the selection, lahat ng duplicate na nakita niya sa column na yon, i-delete niya rin yung corresponding value dun sa mga katabi niyang column. Pag sinabing continue with current selection, i-delete niya lang yung duplicate value dun sa column na yon, dededmahin niya yung mga column sa kaliwa or kanan. So, kailangan pag delete natin yung pangalan, pati yung boto niya, tanggalin din natin. So, we will choose the expand the selection, then remove duplicates. Then, naka-select all na yan, then okay. So, there are 35 duplicate values found and removed. 142 unique values remain. But wait, since si Excel hindi naman siya perfect, no? It runs mostly with algorithm. Minsan nag-fail din siya kasi nga, masyadong sensitive tong si Excel. Minsan yung matter of space lang or capitalization, tinitreat na niya yung value as unique. So, kailangan i-check pa rin natin. Kaya, ginamit natin kanina yung conditional formatting para makita kung may natira pa ba na value na duplicate. So, kung makikita mo, meron pa rin. So, filter natin to by color. So, may natira pa rin na 4 na tao na duplicate. So, anong gagawin lang natin yan is, highlight mo lang siya, yung isang column, then control minus. Yan, pwede mo isa-isahin, pwede rin namang sabay. Si Frank tsaka si Barry, control minus. Okay, so pansin mo, wala na, alt DFS. So, wala ka nang mapifilter na, naka-highlight. Naka-grade out na yung filter by color kasi wala nang duplicate. So, ganun lang siya kadali. So, pwede mo i-highlight lahat, then remove duplicates, and then linisin mo yung natira sa pamamagitan ng highlight the row, control minus. So, kung column naman yung gusto mo i-delete, highlight mo lang yung column and then control minus. So, madi-delete yung value sa row na yon, tapos aangat pataas yung mga naiwan sa ibaba para walang space yung table mo. Okay, so ganun ang pagkuha ng duplicate, paano siya makita at paano siya tanggalin. Okay, so ngayon sigurado tayo na kada isang tao, isa lang ang boto. So halimbawa, ang age range nila is, pili tayo, no? Kuha tayo random. Instead na i-type natin 18, 22, 33, 44, mga ganun. So, gawa lang tayo ng random. So, kung isang random number lang na kahit ano, type mo lang is equal rand, open, close parenthesis. So, wala siyang reference number. Kahit ano lang gusto niyang palabasin. Usually, 0 or 1 lang nga nakikita kong lumalabas dyan. Pero kung magde-define tayo ng pinakamababang age saka pinakamataas na age, na-type natin is equals rand between kung ano yung pinakamababang age at saka yung pinakamataas 60 gusto ko. Then, yan. Then, double-click mo lang siya. So guys, minsan nagbabago pa to kapag nagagalaw. So make sure na kapag nakakuha na tayo ng random values is alisin natin yung formula at gawin na lang natin yung value. So Control C, Alt ES, V or value. So aalisin nyo na yung formula, iiwan nyo na lang yung value na na-generate. Diba? So pansin nyo kanina yung sa unang-una, di ba, 23 yan, ngayon naging 59. So, dahil random nga siya, kaya nagbabago. Okay. So, ngayon, hindi na siya magbabago kasi value na lang siya, hindi na siya random formula. So, gusto kong makita, so, Control, Shift, arrow right, arrow down, gawa tayo ng pivot table. Dito na lang din sa existing worksheet. Okay. So, gusto ko makita yung ano yung mga ages, ano yung mga vote ba, yes or no, at saka kung ilan kada isa. So, kung makikita nyo, masyadong maliit yung header ni yes, kaya lumiliit siya. So, lakihan natin. So, pag ni-refresh mo yan, delete ulit. So, again, right-click, iset muna natin siya. Set muna natin yung width na gusto natin.
So, right-click, pivot table option, and checking yung auto-fit. Okay. Then, ay gusto ko matanggal tong row label, column label, pivot analyze, field headers. Yan. Okay. So, ito, age to. Lagay natin. Yan. Oops, meron ng age. So, lagyan natin ng space. Yan. Okay. So, ibig sabihin, ang 18 years old, bumoto 2 yes, walang no. Ang 19, 1 yes, walang no. Pero sobrang dami niyan. Paano kung gusto ko lang makita yung between age ng 18 to 27 or kung ano pa mga range? So, ang gagawin lang natin, punta tayo sa loob ng pivot, right-click natin. So, make sure nandun tayo sa column na i-group. Right-click and then group. So, kung ano yung starting number, so we did a random number between 18 and 60. So, let's start at 18 and end at 60. Etong by is the increment. Okay? So, i-measure nyo ngayon kung ilan ang bumoto between the age of 18 to 27. Meron tayong 9 na no and 60 na yes. Pwede mo ring palitan yung kung ilan yung increment. So, right-click, group, and then gusto mo increment lang is 5. Bahala ka, diba? So, that's how we group our results by number range, or in this case is age range. Ang dali lang, diba? Dali lang. So, dami na nating na-touch na mga topics, okay? So, paano naman kung ang pivot table ko sobrang daming rows? So, kita mo dito, age lang yung nasa row. Paano kung ganito? Dami, di ba? May LOB, may team, may operator ID, may agent, may skill. Yung iba, meron pa nga yung operations manager and associate director. So, again, control-shift right, and then arrow down, insert, pivot table. So, gawa tayo ng pivot table sa new worksheet. Okay, so ito yung ating raw data, ito yung ating pivot. So, pangalan natin to ng pivot. Pivot calls. Yan. So, ang dami kong gustong ilagay sa row. For example, LOP. Gusto ko rin nandyan yung team lead. Gusto ko rin operator ID. Pwede mo tong lakihan, pataas, pababa. Alright. Gusto ko rin nandyan si agent name. Then, dito naman sa value, gusto ko si ilan ang calls, ilan ang talk time, at ilan ang transfers. Yan. Okay. So, yung ACD calls, sum, talk time, gusto ko average. And gusto ko 2 lang na decimal place. Alright. Yan. So, di ba ang pangit? Kasi sa isang column, makikita mo nandoon si LOB, nandoon si TL, may operator ID, at saka may name. So, ang gagawin natin dyan is i-arrange natin per row. Kada isang row dito, row field, ay ilalagay natin sa isang column. Paano yun? So, punta ka dun sa unang-una, LOB, field setting, layout and print, show item labels in tabular form. So, nakita nyo, naiwan si LOB dito sa column A, napunta sa column B yung kasunod. Next, gusto rin natin iusod yan kay team lead. Gawin natin same. Okay. Sa operator ID din, gusto natin separate column. Okay, good na, di ba? So, ang nangyari lang by default, si operator ID, si team lead, at saka si LOB ay may kanya-kanyang total. So, para alisin natin yung subtotal ni operator ID, punta ka lang kay operator ID, then right-click, subtotal, i-uncheck nyo yan. Okay? So, it looks better, di ba? Ayoko ring makita yung subtotal ng TL, so click mo yung subtotal area. Then, subtotal team lead ay tanggalin mo. Ngayon, gusto ko naman yung pangalan ng TL nandito sa lahat ng agents. So, punta ka doon sa team lead na row, field setting, layout and print, repeat item, labels. Okay. Gusto ko naman may space since sinanggal ko yung subtotal, gusto ko may space in between TL. So, ganun din ang gagawin mo. Field setting, layout and print, insert a blank line after each label. Okay?
Gets ba? Sobrang dali lang, di ba? So, kung gusto mo siyang lagyan ng design, punta ka sa design. Gusto ko ng banded. And, ba? Dali lang. Palitan mo yung pangalan nito. Pwede na dito. Transfers. Talk time. ACD calls. Okay. Diba? So, meron ka ng pivot table na may multiple rows but in tabular form. Okay? Ang dali lang, di ba? Okay, next. Halimbawa, ang isang pivot table, gusto natin, lipat natin si LOB dito. Yan. Halimbawa, dito lang tayo sa maliit na example kasi kung gusto nating i-paste halimbawa ang ating pivot table sa isang Excel Word document, pero gusto natin na sa tuwing may babaguhin tayo dun sa kinopya nating pivot table ay mag-reflect din dito sa ating Word document. Pwede po siya. Halimbawa ito. Halimbawa ang aking filter ay month. Yan. So, halimbawa ito. Refresh ko lang ha. Yan. Gusto ko tong kopyahin sa isang Word document. So, pwede ko siyang i-right click, dalawang option, paste, keeping the link and keep source formatting. So, kamukha niya, pati yung kulay, pati yung link kasama, or plain lang na table, tapos yung link lang. So, piliin ko syempre yung pati yung formatting yan. So, kinopya ko yung ating pivot table sa isang Word document. Yan, magkamukha ba? Okay, magkamukha. Ngayon, dahil ipinaste ko siya as link, pag finilter ko to by month, so meron tayong June and July. Pag pinili ko lang si July halimbawa, see, nag-iba din dito. Pag pinili ko naman dito si June, nag-iiba din. So that is how we paste a pivot table with the hyperlink. So, lahat ng gagawin mo dun sa source pivot table, magre-reflect dun sa pinaste mo na pivot table sa Word document or halimbawa sa isang, sa isang email, pwede din sa isang Outlook email or sa PowerPoint, ganun din. So, mag-a-update yung table as you update yung source niya. Kasi wala namang filter dito, hindi siya gumagana. Pero pag finilter mo siya dito, I'm sorry, yan. So, ayan na siya ulit. Galing, di ba? Okay, so I think na-touch na natin lahat ng ating topic. So, next, sa part 3 ng ating pivot table, we will talk about gagawa tayo ng isang HT report from scratch and we will utilize 2 additional tools na very powerful, si Slicer at saka si Calculated Field. So watch out for our pivot table part 3 and it will be in our Excel basic number 6 video. So I guess that sums up our Excel basic number 5 pivot table part 2.